dito mga kababayan sa aligasyon ng 18 nagpakilalang kargador ng maleta. Dahil ngayon, kung matatandaan nyo kanina, di ba ang kinilala na chairman ng Blue Ribbon Committee ay walang iba kung hindi etong si Senator Erwin Tulfo mga kababayan at etong si Senator Kiko Pangilinan. At kung titingnan po natin, hindi naman mawawala dyan yung usapin kung ipapatawag ba etong 18 kargador ng maleta ng Blue Ribbon Committee sa susunod na pagdinig po nila. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin etong pigil na paliwanag mga kababayan ni Senator Erwin Tulfo. Kasi siguro pinipigilan niya na makapagmura dito. Singit ko lang po sa Blue Ribbon. Ano sir ang plans natin so far? Yung bagmen, iimbitahan pa po ba ulit? Nagsalita na ho yun, paulit-ulit na lang. Unless kung meron silang bagong testigo naman, credible. At gusto natin sa Blue Ribbon, magdala sila ng dokumento. Hindi yung turo ng turo yung mga lintik na yan. Ay, madali lang magturo eh. Turo kita, ikaw, nabanggap na maleta, lahat kayo media. Tingnan mo pati media, nagdadalawang isip pa. Sa media, sa Senate, kita mo kabastusan na yun. Tama! Ay, gusto na supportahan, sinabi ni Senator Marcoleta na may mga reporter, media sa Senado. Tignan mo kabastusan. Pero sir, That's disrespect. pero sir, yung legal steps po, meron na pong USAD development. Pinag-aaralan na magpa-file ang usurpation of authority labang kay Senator, Kay Congressman yung, Defensor. yung Mike. nangangarap na maging senador na Mike Defensor. May timeline ba yun, sir? Ano? Kung when kayo mag... Ano, soplak ba? Tinawag na mga lintik mga kababayan, yung 18 kargador ng maleta at balak kasuhan yung yung dating congressman na gustong maging senador. Na ayon kay Ramon Tulfo mga kababayan ay naging girlfriend ng dating presidente allegedly. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, kung titingnan niyo po, ang gustong mangyari dito ni Senator Erwin, kung a-attend itong 18 kargador ng maleta, dapat meron silang ebidensya, meron silang dokumento. Para nang sa ganon, maganda yung investigasyon at para masabi naman na totoo yung mga aligasyon nila. Kasi sa totoo lang mga kababayan ito yung napipredict ko dyan eh. Ngayong lumipat na ng ibang bakuran itong si Senator Joel Villanueva, ako naniniwala ako na pupunteryahin na yung si Back Party List, yung pupunteryahin na ng mga kaalyado ni Sara Duterte, ng mga DD-shit, at nung Maleta Boys, mga kababayan, yung si Back Party List at saka itong si Senator Joel Villanueva. Palalabasin nila, isasama nila sa listahan at palalabasin nila na nakatanggap ng mali-maletang pera. Profile? Pag-uusapan pa ng majority within the next few days. Pero Pero saan may sa yun tingin na namin, may talagang usurpation of authority dahil hindi naman siya miyembro ng Senado. Sir, anong message kaya ang lumalabas ngayon na walang minority senators na pumunta sa press con kahapon? Siguro naisip nila, na-realize nila na mali yung ginagawa ng mga Tama. kalukuhan na lang. Bakit kasi sipot doon, puro kasinungalingan. Madali kasi magturo di ba? Kung sino-sino na, may mga media na nga tinuro kasi para maging credible sila, iba na namang tinuro nila. Kaya sinasabi ko, hinahamon ko sila, pag may dokumento kayo something. Pero sir, iimbitahan niyo pa po. Pero kung wala namang kakwenta-kwenta, sasabihin, magtuturo lang dito, magpapasikat lang yun. May target date na ba sa next season? Target date? Sa after SONA. Thank you, sir. Thank you. Ano? Soplak ba? Soplak ba yung mga Maleta Boys mga kababayan? Kasi nga naman, ang pinakamatinding ginawa dito ng mga Maleta Boys, yung itinuro yung mga taga-media na wala namang kinalaman mga kababayan porkit kritiko lang ng mga Duterte at kritiko lang nitong sinabaligod mga kababayan at nitong sinadepensor, isinama na nila sa listahan katulad ni Arnold Clavio. Diba yan nga yung pinakamatindi dyan eh. Kaya nga nagiging katawa-tawa na lang itong ginagawang expose nitong mga Maleta Boys. At saka ang isa pa dyan mga kababayan, tingnan nyo yung ginawa ng mga DD-shit. Nung hindi na po kasama etong si Senator Joel Villanueva mga kababayan, doon po sa grupo ni Alan Peter Cayetano, kita nyo ang ginawa ni Jack Aragota. Nag-post siya at sabi niya dito mga kababayan, top 10 pala ang si Back Party List sa pinakamalaking pondo. Nax, malakas pala kayo kay Junior is Lord. Yan yung sabi dito mga kababayan. Pati yung JIL binabastos na rin. Ito nga po yung sinasabi ko na okay ka lang sa kanila
kapag kakaalyado ka. Pero pag hindi ka nakaalyado mga kababayan, ganito na yung gagawin. Ganito na yung mga paninira na ibabato nila mga kababayan. Pati yung religious, dinamay na. Ano po, at hindi lang yan mga kababayan. Talagang yung mga kaalyado mismo ng mga Duterte na ang umaatake dito po sa kampo ni Senator Joel Villanueva. Tanyo yung sabi ni Kiko Barsaga mga kababayan, Judas is Lord. Former Cavite Representative Kiko Barsaga posted Judas is Lord on social media in what appeared to be a swipe of Senator Joel Villanueva, a member of the Jesus is Lord moving following the Senate leadership mga kababayan. So ibig sabihin, buhat nung kumampi si Senator Joel Villanueva sa grupo ni Senator Win Gatchalian mga kababayan, pinunterya na ng mga kaalyado ni Sara Duterte etong simbahan mga kababayan ni na Senator Joel Villanueva. Hindi kasi nila matanggap ang katotohanan na talagang talo na sila. Kaya pinupunterya na nila mga kababayan kung sino-sino yung gusto nilang punteryahin kahit pa naging kaalyado nila. Kaya nga ako, hindi na ako nagtataka kung isang araw magsalita ulit itong mga Maleta Boys at isali po nila ang pangalan ni Senator Joel Villanueva at nito pong tatay na niya na si Eddie, na si Congressman Eddie Villanueva mga kababayan sa nakatanggap ng mali-maletang pera. Kasi gawain po nila na isama yung pangalan ng mga politiko na hindi nila kaalyado depende sa sitwasyon. Ano po mga kababayan? So ngayon ituloy pa po natin. Dahil kung titingnan nyo, tila kakarmahin na ata etong si Mike Defensor. Kasi ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, yun daw pong kasong human trafficking laban po dito kay Mike Defensor ay isasampa daw po sa Friday. Ibig sabihin, sa Biyernes, isasampa na ng NBI yung kasong human trafficking laban po dito kay Mike Defensor. So ito, i-play po natin. Itong isang nakalagay sa platito nyo, itong alleged human trafficking case ni Mike Defensor. Ano na bang status niyan? Dahil ang sabi niya, persecution daw eh. Well, ano po, just to be very clear about it. Actually, I'm looking at Friday, kung hindi po Lunes, may papile na po yung additional na kaso, no? Yung mga dapat pa pong managot. Una-una, yung pong kanyang may bahay at saka isang anak niya at yung mga kapartner dun sa... O diba, ang bilis ng karma kay Mike Defensor. Kita nyo mga kababayan, masasampahan siya ng kaso. Another case to mga kababayan ha. Laban po dito sa pamilya ni Mike Defensor at laban din dito kina Mike Defensor. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Sa Blue Hotel, may kaso na po. Actually, sumagot na po sila at kami naman may sagot din. Pero Friday or Monday po, ipapile namin yung human trafficking case din po against Mike Defensor because we are able to complete the matrix na lumalabas kasama po talaga siya. Pero non-bailable yan, di ba? Qualified, yung sa kanya po, non-bailable kasi Uh-huh. qualified human trafficking po yung sa kanya. Yung sa anak po niyang isa, dahil masasama yung isang anak niya, bailable naman po. Saka may iba pong mga personalities din na may include na hindi human trafficking, solicitation naman po ang makakaso po. So either Friday po yan. Kita nyo si Marcoleta, non-bailable yung kaso. Si Mike Defensor, pag nasampahan to ng qualified human trafficking at nalabsan ng warrant of arrest, automatic non-bailable yung kaso niya. Makukulong siya mga kababayan dito. SEC or sa Monday po. Tapos na po yung report. So yung report directly implicates Mike Defensor. The case build-up directly implicates him because he insists that he divested from it a long time ago. Well, tiningnan po namin yung mga papel na isinumiti nila at napatunayan po namin na mga peke po yung sinabit. Check po namin yung mga notary, wala po. So additional cases pa po silang papasok. Falsification yan. So yung SEC documents na sinubmit ay peke. Hindi po yung SEC dahil ang claim nila, they already assigned it to somebody else. Correct. So nag-submit po sila ng mga papel ng deed of assignment, lease contract. When we check it, non-existent po, hindi po siya talaga notarize. So parang ginawa lang po to come out with the defense doon sa nauna na pong nakapile na kaso sa asawa at anak niya. Pero yung SEC documents, sir, yung SEC documents na naka-identify Totoo po yun. si... Actually, yung SEC document po, totoo. Kaya nga po sila nasama dahil sila po mismo yung nakalagay ng mga incorporators po eh.
Nako, grabe, matindi pala yung problema ang kakaharapin ni Mike Defensor dito. Kaya pala mga kababayan, double time na yung paninira sa gobyerno. Dahil nga pala mabigat-bigat yung kakaharapin na problema nitong si Mike Defensor. Kita niyo mga kababayan ha, pwede pa pala magkakaso ito ng falsification of documents. At hindi lamang po yun. Ang isa sa pinakamabigat dito, yung qualified human trafficking na isasampa sa Friday laban po sa kanya. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, pag nangyari yan, asahan nyo na halimbawa, nagkaroon ng warrant of arrest, etong si Mike Defensor, nakulong yan, asahan nyo na yung 18 kargador ng maleta, magkakanya-kanyang magkakanya-kanyang pahayag na kung saan, babaligtad yung mga yan. Maniwala kayo, pag wala ng pabayag, magbabaligtaran yan. Well, we will, once we file it sa Friday or sa Monday, we will come out with the matrix. Ipapakita po kung ba't siya nakasama talaga. Para hindi naman po sabihin ni Mike Defensor na pinupuliga lang siya, no po. Pero sir, that's certain to be the angle when you file it na dahil naglabas siya ng mga alleged bagmen ni Zaldico, ito yung hataw sa kanya. Well, he can always say that, but the evidence will prove na siya lang yung nagsasabi na pinupolitika. Tama! Kasi talaga, human trafficker po talaga siya. And related to that, you said that may nasagap din kayong information that he was paying off the alleged bagmen. Was it 5 million? Yes, it's still ongoing po. Okay. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, pag wala na maibayad do sa 18 kargador ng maleta, maniwala kayo, magkakanya-kanyang kalasan yan. Tapos magpapahayag ng mga salita ng panlalaglag dito po kay Mike Defensor. Lumabas na po yung, pati nga po yung anak nun si Anselmo Tinidero, nag-testify na rin, sinabi talaga na ganun yung sinasabi nung father niya na he was promised by Mike Defensor ng 5 million. Diba? Hindi po siya kasi hindi po binigay 350 lang yung nabigay. Ang problema nga po kasi nito, hindi pumunta si Mike Defensor. Pinadala po niya yung abogado niya. Sino nga ba yung abogado? Yung maliit po na abogado niya. Hindi ko matandaan po yung pangalan. Pero pinadala niya at sinasabi, hindi pupunta dahil harassment. Hindi po harassment We are trying to find kung ano talaga yung participation. So, Di ba abogado niya na nagpunta daw para si Topacio ata? Hindi ba si Topacio? Ang pagkakalam ko si Topacio yun po yung Pero nangyari sir, dito. Yes sir. Sir, doon sa 5 million na yun po, ano po yung violation doon kung sakali? Kasi Mike Defensor can always argue that tumutulong lamang siya doon sa mga dating sundalo. Actually, inamin niya na nagbigay siya. Kung ang testimonya po, isang kasinungalingan, ano po yun, Sir Benit, nag-i-influence ka po dito, testify falsely sa isang ibang tao po. So may under the RPC, punishable po yan. And are you saying that all 18 of them were offered money? Or iilan pa lang? Or That is the claim of Anselmo. Kaya nga po pinatawag namin sila para liwanagin Wala pong pinag-iba sa ibang mga investigasyon, just like the investigation dito sa Ateneo, iniimbista lahat. Hindi dahil akusado kayo, kundi para magbigay linaw doon sa istoryang lumalabas na maaaring may pananagutan ang kung sino man po. Tama. So, ipa-file nyo yan sa DOJ, ha? DOJ, ano? Yung pong human trafficking, Opo. we will file it sa prosecutor din po ng Pasig. Yes. Kasi ando doon na po ng kaso po. Itong isang Nakaw mga kababayan. Mukha ata mauubos yung mga kaalyado ni Sara Duterte Kasi puro kaso mga kababayan yung kakaharapin. Biruin nyo, katulad na lamang nitong si Mike Defensor, pag nasampahan to ng qualified human trafficking, automatic mga kababayan, or kaya pag nasampahan to ng human trafficking, automatic mga kababayan, once na lumabas itong arrest warrant ito, malaking posibilidad na makulong po itong si Mike Defensor. Ngayon, ang isa sa pinakamalaking problema dito, pag nakulong si Mike Defensor at wala nang nagpondo, doon po sa 18 kargador ng maleta, yung mga statement na ilalabas niyon, yun yung kailangang abangan natin mga kababayan. Kung paano nila ilaglag yung nasa sa likod nila at nagpapatakbo sa kanila para siraan. Ano po para siraan? Yung gobyerno ni PBBM. Di ba mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa balita na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang opinion at komento po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan.